Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Umaga mga kapatid sa pananampalataya. Ako po Sister Margaret Chongsan ng CRC Queens Row, Bacoor, Cavite. Samahan po ninyo ako sa ating programa ng Tinapay Mula sa Langit, ang araw-araw nating devotion sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay babasa sa aklat ng Deuteronomy ng 31:9 hanggang 13. Tayo muna po ay manalangin. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo ng puno ng pagmamahal at puno ng pagpapala sa bawat isa ng mga anak mo. Tinataas po namin ang aming mga gawain sa mga oras na ito. Kayo po ang Panginoon ang mangusap at mahayag ng inyong mensahe para sa amin sa bawat makikinig na tunay na nakakatanggap ng kalakasan ng espiritual nagmumula sa inyo. Kayo po ang maitaas mapuri sa oras na ito sa buhay na magpakilanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng bugtong anak na Panginoong Hesukristo at banal na Espiritu. Amen. Ito ay babasa sa aklat ng Deuteronomy ng 31:9 hanggang 13. Ang pamagat po ay The Encouragement to the Priest. Verse 9. So Moses wrote down this law and gave it to the Levitical priests who carried the ark of the covenants of the Lord, and to all the elders of Israel. Verse 10. Then Moses commanded them at the end of every 7 years at the appointed time in the year of consolations of debts, during the festival of tabernacles. Verse 11. When all Israelites come to appear before the Lord your God at the place He will choose, you shall read this law before them in their hearing. Verse 12. Assemble the people, men, women, children, and the foreigners residing in your towns, so they can listen and learn to fear the Lord your God, and follow carefully all the words of this law. Verse 13. The children who do not know this law must hear it and learn to fear the Lord your God as long as you live in the land you crossing the Jordan to possess. In essence, the verse emphasizes the importance of regularly reading and teaching the law to all generations so that everyone would learn to reverence and obey God. Inulat nga ni Moises ang kautusan at binigay sa mga pari at matatanda. Inutos niyang basahin ito sa buong Israel, mga lalaki, babae, bata at dayuhan. Tuwing ikapitong taon, sa pista ng mga tabernakulo, layunin nito ang makinig sila, matulong, matakot sa Panginoon at sumunod sa kautusan. Pati mga batang hindi pa nakakaalam ng kautusan ay dapat makinig at matutong matakot sa Diyos habang sila'y naninirahan sa lupang pangako. Ang Deuteronomy ng 31:9 ay tinutukoy sa pagsusulat. Yun ang kasulatan. Ang pangunahing aksyon na nilarawan sa Deuteronomy ng 31:9 ay ang So Moses wrote down this law. Kaya ang uri ng aksyon mula sa talatang ito ay ang pagsusulat ng kautusan. So sa madaling salita po, ang Deuteronomy naman ng 31:10 verse 13 ay naglalarawan ng isang pinag-uutos na regular ng pagtitipon ng buong Israel para sa publiko kong pagbabasa ng kautusan. Ang layunin nito ay turuan ng lahat ng bata man o matanda nang upang matakot at sumunod sa Diyos. Deuteronomy 31:9-13 is an Old Testament passage echoes its themes of teaching, learning, and obeying God's word. Here are few New Testament verses that resonate with the encouragement found in Deuteronomy 31:9-13. Ang responsibilidad ng mga paring Levitay, talakayin ang kanilang tungkulin dahil ang laban ng tipan at basahin ang kautusan sa buong Israel na itinakda. 2 Timoteo 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging lubos na kasangkapan para sa bawat mabuting gawa. Timoteo naman ay matatagpuan din sa 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging lubos na kasangkapan para sa bawat mabuting gawa. Kaugnayan sa Deuteronomy 31:9-13 ay nagpapakita ng kahalagaan ng kasulatan.
ang kautusan ni Moises sa kontestong ito bilang isang instrumento ng pagtuturo at paghubog sa buhay ng mga Israelita. Pinapakita nito na ang salita ng Diyos ay hindi lamang para basahin, kundi para matutunan at maging batayan sa kanilang pamumuhay. Ito ay nagpapalawak ng mga namamagitan ng pagpapatunay na ang lahat ng kasulatan ay sa bagong tipan ay may parehong kapangyarihan at layunin upang turuan tayo ituwid ang ating mga pagkakamali at sanayin tayo sa matuwid na pamumuhay upang maging mahanda at sa lahat ng mabuting gawa bilang mga lingkod ng Diyos kung paano inuutusan ng mga Levita na basahin ang kautusan upang ang bayan ay matuto. Mababasa rin po natin ang Hebrew 10:24-25 at isasang-alang-alang natin kung paano natin mapapasigla ang isa't isa tungo sa pag-ibig at mabubuting gawa na huwag natin pababayaan ang ating pagtitipon gaya ng kinaugalian ng ilang kundi ang magpakalakasan ang bawat isa at lalong habang nakikita ninyong papadapit ang araw. Sabi po natin na ang kaugnayan sa Deuteronomy 31:9-13 ay nag-uutos na tipunin ang buong bayan ng mga lalaki, babae, bata at maging ang mga dayuhan upang marinig ang kautusan at matuto. Ito ay nagpapakita ng kahalagaan ng komunidad sa pag-aaral at pagtungo sa salita ng Diyos. Ang Hebrew ay sumasalamin dito sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga mananampalataya at matipon at magpakalakasan ng loob sa isa't isa. Ang pagtitipon ay isang pagkakataon upang mabahagi ang kaalaman, magpatibayan sa pananampalataya at magtulungan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kung paano ang samang-samang pagdinig sa kautusan sa lumang tipan ay nagpapatibay sa buong Israel, ang samang-samang pagtitipon ng mga Kristiyano sa bagong tipan ay nagpapatibay naman sa atin ang ating paglalakbay sa pananampalataya. Colossians 3:16, manahan nawa ang sagana sa iyong puso ang salita ni Kristo habang kayo natuturuan, kapadalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng lahat ng karunungan sa mga salmo, mga himno at ang mga awiting espiritual na umaawit sa Diyos na may pasasalamat sa inyong mga puso. Ang kaugnayan sa Deuteronomy ay 31:9-13 ay nagbibigay din ng layunin sa mga susunod na henerasyon na hindi nasasaksi sa mga gawa ng Diyos ay matuto, matakot sa Panginoong ninyong Diyos ay sundin ang lahat ng salita ng kautosang ito. Nabanggit ko sa inyo ang Colossians ay nagpapakita rin kung paano ito maisagawa sa kontesto ng bagong tipan. Ang salita ni Kristo ay dapat manahan ng sagana sa ating mga puso at nagresulta sa pagtutuan at pagpapanalahanan sa isa't isa. Sa kabuuan po ay magkaiba ang kontesto at panahon ng mga bersikulo sa bagong tipan na ito ay nagpapakita na patuloy na kahalagaan ng salita ng Diyos sa pagtuturo, sa paghubog at pagpapalakas ng loob at pagpasa ng pananampalataya sa loob ng komunidad ng mga nananampalataya na siya ang pangunahing layunin din sa utos ng Deuteronomy ng 31:9-13. Glory to God, thank you Lord sa iyong banal na salita na itinuro mo sa amin. Sa pagtatapos po nito, tayo po magpasalamat. Salamat po, Father God, sa inyong katuruan sa amin sa umagang ito. Thank you for giving us your Son, Jesus Christ, so may we have others your grace. We love you, and we honor you, and we glorify you forever and ever. Thank you, Holy Spirit. Amen.